Samantala, alamin po natin ang naging reaksyon ng mga militanteng grupo dito sa May Commonwealth Avenue kaugnay po nitong zona ng Pangulo. Mula kay Emil Sumangil. Emil? Magandang hapon, Jiggy. Sa kalagitnaan ng State of the Nation address ng Pangulong Noynoy Aquino, pagkatapos sunugin yung kanyang effigy nitong mga relihista sa kabaan ng Commonwealth Avenue, ay isa-isa na rin nag-alisan mula dito sa kanilang hanay yung mga sumali sa kilos sa protesta. Sa mga oras na ito, Jiggy, ay cleared na itong Commonwealth Avenue. Ito yung patungo ng Batasang Pambansa. Wala ka nang makikitang grupo or sightings dito ng mga groupings o yung mga lumahok sa kilos protesta kanina. At masasabi natin cleared na yung area. Ang narito na lamang nakikita ko, bukod doon sa ating mga satellite fan ng mga kagawad ng media, ay yung mga ilan lang miyembro ng Philippine National Police na naatasang magsagawa nitong monitoring sa buong kabaan nitong Commonwealth Avenue. Pero Jiggy, gaya ng ating nabanggit ay hindi naman naging ganun kadali ang sitwasyon dito sa Commonwealth Avenue, lalo na nung mas maaga-aga pa, nung hindi pa binibitawan ng Pangulong Noynoy Aquino yung State of the Nation address na penetrate kasi, Jiggy, ng mga relihista. Itong unang barikadang inilatag ng pulisya hanggang sila ay makalapit sa area makalagpas ng Ever Gotesco. Iniwasan nila ang kalawang barikada at nag-counterflow ang kanilang marcha sa kabilang direksyon. Pinangkapan nilang makatuntong sa area ng St. Peter's Church. Pero dito naging komplikado ang sitwasyon na, Jiggy. Nang walang mangyari sa usapan, nagkagulo na. Palyakan, nagkapukpukan hanggang sa magkaroon na ng mga duguan. Mula sa panig ng pulisya at relihista, nasa mahigit 20 ang inisyal na bilang ng QCPD ang nasaktan. Nagtagal ng may kahating oras ang gulong ito hanggang sa tuluyan ng mapatras ng pulisya mga relihista sa unang itinaktang pwesto. Ito yung nagsaharapan ng Ever Gotesco. Ang crowd estimate ng QCPD, Jiggy, ay 2,500. Hindi raw sila gumamit ng excessive force o hindi sila nagpamalas ng lapis na puwersa para itaboy o buwagin itong hanay ng mga relihista. Gayman, papasok ang Commission on Human Rights sa sitwasyon nito, Jiggy, at iimbestigahan nila kung meron ba nagawang paglabag sa karapatang pantao itong mga kagawad ng QCPD. Gayman, ayon dito sa pulisya, partikular sa Quezon City Police District, kakasuhan nila yung higit sa 10 na aresto nila mula sa hanay ng mga relihista na nahuli di umano nilang nambabato at namumukpo kanina sa hanay. Jiggy. Emil, sa ngayon, kumusta na yung sitwasyon dyan sa may Commonwealth Avenue? Bukas na ba sa daloy ulit ng trapiko? Jiggy, walang galang. Pakiulit naman ang katanungan at ginagamit ng police yung PA system. Medyo mahina lang yung dating. Please, pakiulit lang. Sige, please. Emil, kumusta yung sitwasyon dyan sa may Commonwealth Avenue? Nabuksan na ba ulit sa daloy ng trapiko yung mga hinarangan kanina ng mga polis? Okay. Kumpara kanina, Jiggy, yung Commonwealth Avenue, yung mismong lane patungong Batasang Pambansa ay nananatiling sarado sa mga relihista. Nakalatag pa rin yung barikada ng QCPD, yung mga concrete barrier dito malapit sa Ever Gotesco at hindi pa ito binubuksan hanggang sa mga oras na ito. Yung kabilang lane, Jiggy, ang ginagamit. Ito yung lane patungong Quezon Memorial Circle. Ito yung ginagamit ngayon. Ito yung aktibo. Ginawang 2 lanes ito at nagsisiksikan yung mga sasakyan doon sa 8 lane. Yung 4 lanes going dyan sa Batasang Pambansa. Yung 4 lanes naman ang ginagamit patungo sa Quezon Memorial Circle. Medyo, sa aking obserbasyon, medyo hindi maganda yung daloy ng trapiko sa kabila at yung volume siguro ng mga sasakyan ay nagdagsaan na sa oras na ito. Jiggy. Maraming salamat, Emil Sumangil.